we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Jess Tony Humami live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. Bisan dunay firecracker ban sa Davao City, sadya gihapon nga gisaulog sa mga Davaoenyo ang bagong tuig. Kini pinaagi sa mga aktibidad sa paghinugyaw kung asa bida ang mga higanteng torotot. Ani ang report ni Argil Relator. Ing-ani kasadya nga gisugat sa mga Davaoenyo ang tuig 2024 atol sa paghinugyaw sugat sa bagong tuig sa Davao City sa Rojas Avenue. Una ang New Year countdown, jam-packed ug all-out performances ang gipasundayag sa Davao Talents gikan alas 5 pa lang sa hapon hangtod na sa bagong tuig. Gikan sa fire dancing, rope aerial dance, lip-sync performances, ug song and dance performances. Nagpanindutay sab ang 11 ka entries sa Giant Torotot Competition. Agig pagbida sa Torotot, isip alternatibong humaagi sa pagsaba-saba sa pagsugat sa bagong tuig. 50,000 pesos ang premyo na dawat sa grand winner nga si Romeo Cabuanga sa iyang Giant Torotot nga usa ka metal art ug gumug na sunod sa lagpas 4 ka bulan. Dali mo ang pinaka-happy na ako kay more than 4 years ko nag-appeal og Torotot. Karon ako ni champion. Metal art sir, metal art. Gikan sa wire, gikan sa ball, gibuhat na kong taok. Og syempre, nalingaw na. Doon na pa'y grasyang nabitbit ang mga Davaoenyo. Kinsa swerteng nabunutan sa raffle nga dunay premyong grocery packs ug tag-usa ka sakong bugas. And we are happy that ang atong mga Davaoenyos nikuyog sa ato until December 31 until tonight. And this will inspire us all the more to prepare more events, bigger events for next year. Alang sa mga mitambong sa paghinugyaw, malaumon sila sa tuig 2024. Maghanap po ng magandang trabaho at ng makaahon sa buhay. To do my best and hopefully more blessings na ma-achieve because you are going to do your best. Kauban si Giorgio Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Pipila ka mga batanon sa Barangay Matina Crossing, Davao City ang nagrambol atol sa pagtungtong sa bagong tuig. Ang rambol nakuhaan og video. Mga ginikanan og kabanay sa mga nalambigit nga batanon nagkalalis pa diyang miresponde ang kapulisan. Ato ibalik si Argil Relator. Kuha kini alas 12:18 sa kadlawon sa unang adlaw sa tuig 2024 sa Kilometer 5 Matina Pangi Road, Barangay Matina Crossing, Davao City. Makita ang kadaghan sa mga batanon nga nag-atbang sa highway gikan sa Purok 2 ug Purok 3. Dunay mga sakyanang ginaharang pa alang sa ilang pagkasa sa viral dance challenge. Alas 12:26 makita ang gibigyan sa likod kining usa ka batanon. Taod-taod pa, miulbo na ang komosyon, dihang nagbinigyanay na ang mga kauban ng batanon. Dunay mga hamtong nga nagpatunga aron maundang ang rambol. Apan sa pikas banda, dunay na say batanon nga gibigyan, hinungdan nga miulbo na sab ang rambol. Lakip sa nasamdan sa rambol, ang 15 anyos nga si alias Troy. Sumala niya, gipasanginlan daw sila.
Di pasanginlan miglabay bato ba nya. Di kuan na ako, punggan na ako nga. Go ayaw ko kay kauban ako ni di man sila labay bato, to lingkod ko. Giduol ko nila, gibigyan ko nila. Gibigyan ra may kalit, sir. Asa di mo paingon? Dara mi naglingaw-lingaw. Nakainom ka wala? Wala. Sumala sa operations head sa Peace and Order sa Barangay Matina Crossing nga nakasaksi sab sa maong hitabo. Unang nang labay og bato ang Batanon gikan sa Purok 2 nga mitug pa sa mga Batanon sa Purok 3. Sa pikas nga side is nagsayo-sayaw kay New Year lagi. Di pod nga side murag nagselos ba. Pero barkada ra gula sila. Grupo barkada ra gula sila mga kuan baka bata. Gilabay nila ang pikas grupo. Naigo ang Ani mo sir ang paglabay? actually nakita jud ko paglabay kay dia wa man magsugod ana man ko daan. So paglabay mao tong patunga ko diri kay nagrambol naman gyud. Sa pagresponde sa kapulisan aron imbitahon sa police station ang mga Batanong nalambigit sa Rambol. Nagkalalis pa ang mga ginikanan ug kabanay sa mga Batanon. Ay, dili, wala kay Amil. Wala kay Amil. Tanawa yung style niyo. Tanawa yung style niyo. Dili, wala kay lapot niya. Wala kang kakita sa pangita mo. Opera lang. Ayaw na. Ayaw na mga idara. Dili na mapungan, oy. Gipugtan na sila. Gipugtan na sila. Stilan. Hangtod sa police mobile, wala gyapon na undang ang lalis. Sama na, boy! Ayaw, tulo-tulo akong isuon! Sama, boy! Ay, tulo-tulo akong isuon! Puyo! Puyo! Ay, tulo-tulo akong isuon! Puyo! Puyo! Nadakpa na sa kapulisan ang lalaki na ilhang unang nanumbag sa minor de edad. Gikustudiya na siya sa Talomo Police Station ug wala pa siya'y pahayag. Ang kasong ato bangon na sir is physical injuries in relation to Republic Act 7610 which is child abuse. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Nalangan ang biyahe sa ubang pasahero nga nanukad sa public terminal sa General Santos City kaganang kadlawon. Human nagpatuman og suspensyon sa biyahe ang mga bus company. Pipila ka oras una ang pagsugat sa bagong tuig. Ano ang report ni Abby Caballero? Mao kini ang sitwasyon sa Eusebio Bulaong Public Terminal alas 6 sa buntag January 1. Daghang pasahero ang nagpaabot og biyahe sa bus. Si Elena ug ang iyang mga apo nga padulong unta sa Davao City, alas 5 pa daw sa buntag miadto sa terminal. Apan alas 8 na sila sa buntag nakasakay. Inay alas 2 sa kadlawon nga first trip, ang mag-alas 8 na sa buntag ang biyahe. Kini human nagsuspende og biyahe ang mga bus company, pipila ka oras una ang pagsugat sa bagong tuig. Ngasol jud kay ma'am kay naa pa may mga estudyante. So wala mo nakadawat og info sayo pa ma'am nga posible ma-delay ang Wala pud ma'am, diri lang mi nakabalo. Kaysa palumulok pa man may gikan ma'am, tapos wala man jud bus dito nag-agi. Sumala sa management sa terminal, bispera sa bagong tuig lang sab sila nakahibalo nga dunay kabag-uhan sa biyahe sa mga bus. May desisyon matud pa ang mga bus company nga magsuspende og biyahe aron mahatagan og higayon ang ilang mga personahe nga makaselebrar og New Year. Wala man sila nag-advise na mag-cut off, pero nakita na mo ma'am sa mga reports, ang cut off sa Yellow Bus kay alas 7 sa gabi, then ang cut off sa Mindanao Star is alas 5 sa hapon. Wala po ma'am ba? Sagad sa mga pasahero nga na-delay ang biyahe padulong og South Cotabato. Hinuon doon na lang sab nakasabot sa sitwasyon. Magpasensya na jud sa sa ano karon kay New Year man. Sabot po talaga kay nagkuan pang mga driver, murag na yung mga ano pa sa family. Hinuon sa karon, normal na ang biyahe sa mga bus sa maong terminal. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Ika-127 nga paghinumdum sa kabayanihan ni Dr. Jose Rizal gipahigayon sa Davao City. Samtang Arnis Tournament gipahigayon sa Dapitan City agig paghinumdum sab sa natampo sa pambansang bayani sa syudad. Ani ang report. Mihalad og bulak ang nagkadiyang ahensya nga gipangunahan sa lokal nga kagamhanan sa Davao City, kauban ang mga kapulisan ug kasundaluhan sa bantayog ni Dr. Jose Rizal sa Rizal Park sa maong syudad. Kini agig paghinumdum sa ika-127 nga kasumaran sa kabayanihan sa pambansang bayani.
Sumala sa Davao City LGU, hinaot nga mahimong inspirasyon ang dedikasyon ni Rizal nga makabut ang kagawasan sa nasud ngadto sa henerasyon karon alang sa maayong kaugmaon. Sa Dapitan City, Zamboanga del Norte, usa ka arnis tournament ang gipahigayon sukad ni atong Huwebes hangtod ni atong Sabado atol sa 127th Rizal Day commemoration. Dinhi nagtigi ang mga misalmot sa pambansang dula ug usa sa gitudlo nga dula ni Dr. Jose Rizal. Dunay nagsulob og modern ug ginaraan nga sinina samtang nagperform og arnis. Gitambungan kini ni Grandmaster Efren Apresto, ang Vice President sa the Philippine Eskrima Kali Arnis Federation for Mindanao. Gitawag sab ang aktibidad nga handuraw nga tinuig nga ginahimo sa syudad aron sa paghinumdum sa natampo ni Rizal sa upat ka tuig niya nga pagka-exile sa maong syudad. Ang arnis usa ka ginahimo sa revolusyonaryong Pilipino kaniadto batok sa mga buso nga mananakop. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nahimong sadya o mabulukon ang pagsugad sa bagong tuig sa Cagayan de Oro City. Apan una pa man ang pagsugat sa bagong tuig, usa ka lalaki ang patay human gipusil. Ano ang report? Iyahay og busina ang mga sakyanan, ang mga motor, hilabihan kasaba nga gitumagan pa sa mga nagpabuto. Ingon ana gisugat sa mga Cagayanon sa Cagayan de Oro City ang bagong tuig. Sa Marcos Bridge nga pinakadakong tulay sa syudad, kita ang mga patsadang pabuto gikan sa nagkalain-laing lugar sa syudad. Gani pipila ka mga motorista ang mihunong aron mulantaw sa patsadang atraksyon. Nalingaw gid pod, especially kauban na akong bugoy. Kasi mga pag-ampo nimo karong bagong tuig. Yun, at least safe and at least successful na yun. Apan, ang malipayong pagsugad sa bagong tuig, gikasubo sa uban, sama na lang ni Roberto Batangan, nga residente sa barangay Makabalan. Human nga aksidenteng nabuthan og kwitis ang iyang kamot. Hinoon, gilayon siyang gitambalan sa Northern Mindanao Medical Center. Apan bag-o pa man natapos ng 2023, pasado las 9 sa gabi ato sa bispira sa bagong tuig, patay ang usa ka lalaki sa Cagayan de Oro City, human gipusil. Ang biktima giilang si Alvin Rauring, 35 anyos, o residente sa barangay Kamamanan, usa ka tindero og gulay sa Kugo Night Market. Matod sa mga saksi, nagbaligya og gulay ang biktima siyang istante, diyang kalit kini giduol sa suspect dayon pusil punting sa ulo niini. Daling misibat ang suspect human ang krimen. Matod sa otoridad, posibleng personal nga bangi ang motibo sa krimen. Apan pagbutog sa atong kuan kaning shooting incident, so nakandak kita og hot pursuit operation sa pagsikop sa suspect. Duha ka bala sa caliber 45 ang na-recover gikan sa crime scene ug ipailawom kini sa ballistic examination. Hinoon, sigon sa otoridad, makonsidera gyapon kini nga malinawon ug malampuson ang pagsugat sa bagong tuig sa Cagayan de Oro. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gisugat sa sobra gatos ka mga individual sa Davao City ang bagong tuig nga walay balay, human na nga sunog atol sa bispera sa bagong tuig. Samtang duwa sab ka balay usa ka commercial structure ang naugdaw sa Barangay Kalinan proper kaganinang buntag. Ari report ni Argil Relator. Bagang itong aso ang makita sa Barangay Matina Crossing, Davao City, alas 12:40 Domingo sa Udto, bispira sa bagong tuig. Gilamoy na diay sa dakong kalayo ang kabalayan sa usa ka village. Pinaspasay ang mga sakop sa kabumbiruhan sa pagpakgang sa nagkadako nga kalayo. Sa inisyal nga investigasyon sa BFP, nagsugod ang sunog sa balay sa usa ka Rainier Neri tungod sa nabiyaang niluto gamit ang kahoy. Gilayong mekanit ang kalayo, sanglit dikit-dikit o gama sa light materials ang mga balay. Sa tala sa BFP, ana sa 18 ka mga balay ang nasunog o gibana-banaang 280,000 pesos ang kantidad sa nadanyos. Tungod sa hitabo,
Ana sa sobra gatos ka mga individual ang gisugat ang bagong tuig nga wala na'y balay o dito na sa kapilya o gym naghimong evacuation center nagtiner. Balay na ko. Ang balay, kanang unsa ba? Wa yung kapuyan ng taon ako, sir. Mong pinaka-importante gud sa kuan financial nga bisag ginagmay lang at least makatukod mi sa mo ang makabarog lang gud mi bisag payag lang ana lang sir. Samtang ato sab sa bisperas sa bagong tuig, usa ka grass fire ang nahitabo sa Purok 8 San Miguel, Barangay Indangan, alas 3 sa hapon. Nabiya ang open flame matud pa ang hinungdan sa pagkasunog sa 850 square meters nga gilapdon sa kasagbutan. Gilayon ra sab gining napalong sa mga bumbero. Og 1:30 ato sa unang adlaw sa bagong tuig, gilamoy sa dakong kalayo kining mga istruktura sa Ramon Magsaysay Street, Barangay Kalinan proper. Sa inisyal nga investigasyon sa BFP, nagsugod ang kalayo sa kwarto sa usa ka Janet Nicolob. Duha ka balay ug usa ka commercial structure ang naugdaw kung asa moabot sa sobra 600,000 pesos ang danyos tungod sa sunog. Ginasuta pa ang tinubdan sa sunog. Kauban si Giorgio Solarte sa kamera. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Patay ang usa ka pulis suman matod pa aksidenteng naigo og bala samtang naglimpyo sa iyang issued firearms sa ilang balay sa Bansalan, Davao del Sur. Samtang usa ka lalaki ang naigo og saag nga bala sa Baco, Davao de Oro. Ani ang report ni John D. Esteban. Mao pagari pagsulod sa bagong tuig, patay ang usa ka pulis human aksidente matud pang mibuto ang issued firearm niini nga usa ka Canik 9mm. Igo sa naong ang naangkon sa pulis nga si Patrolman Jarel Pipito, 27 anyos, 15 na assign sa Davao del Sur Mobile Force Company ug 5 katuig na sa serbisyo. Sumala sa report sa Police Regional Office 11, dinhi sulod sa iyang kwarto sa ilahang balay sa Barangay Mabuhay, Bansalan, Davao del Sur nahitabo ang matud pa aksidente. Alas 12:50 Lunes sa kadlawon, January 1. Samtang naglimpyo sa iyang pusil. According sa iyahang mama, while naglimpyo daw sa iyahang firearms, ito sulod sa iyahang kwarto, nakalungog daw siya o kanang buto. Matong iyahang diagto, pagkita niya, nagigda na sa loob. Nadala pa sa ospital ang pulis apan gideklara kining dead on arrival. Pero ginapalawman pa sa kapulisan ang ilahang investigasyon kalabot sa hitabo. Nga nagalimpyo og pusil, pinaka basic gid na kung ninyo ilang kaniyang baril, i-double check gid na walay naka-load na bala sa chamber sa baril. Hinumduman niyo itong dito sa inyong training. Before ganit ka mo touch, dapat imuha ganin kamot kay finger out, gid na siya, ma'am. Samtang sa Barangay Iho, Mako, Davao de Oro, naigo og saag nga bala ning 23 anyos nga lalaki atol sa pagsugat sa bagong tuig. Samtang anaa kini gawas sa ilahang balay uban ang iyang pamilya. Mayo na lang daw kay tapsing ra ang igo sa iyang likod. Wala ka na trace kung kinsa ang nagpabuto o gawin pa ang investigation. Kung masayran kung kinsa ang nagpabuto, posibleng mag-atubang kini og kasong illegal discharge of firearm. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ginagsa sa mga magbanay ug magbarkada nga misulit sa long weekend ang nagkanang mga pampublikong beach resort sa Zamboanga City ug General Santos City atol sa unang adlaw sa bagong tuig. Dugang detalye sa report ni Efren Mamat. Ubay-ubay ka mga Zamboangenyo ang midagsa sa usa ka beach park sa Barangay Upper Calarian, Zamboanga City. Kini aron suliton ang higayon nga makauban ang ilang mga banay o higala sa pagselebrar sa unang adlaw sa bagong tuig una mobalik sa ilang tagsa-tagsang trabaho o eskwela. Gumikan sa kadaghan sa tao, dunay mipwesto na lang sa landong nga parte sa beach. Gani kining magbanay sa ubos sa lifeguard house na lang mipwesto. Naan mi dire kay para pang bugnaw-bugnaw ba? Malingaw-lingaw sa trabaho pang New Year. Enjoy kayo, mawalay mo kakapoy. Kaya trabaho, busy kaayo. Time na nagyud sa pamilya. Hinuon naka-standby ang pipila ka mga lifeguard kung asa ang uban kanila naga-roving sa mga baybayon. Aduna sab kunoy naka-standby nga mga medic team gikan sa Philippine Red Cross aron masiguro ang kaluwasan sa mga beach goer. Apan pahimangno sa mga lifeguard nga bantayan gyapon sa mga ginikanan ang ilang mga gagmayng bata
aron dili kini mabulag kanila. Sama niining bata nga gilayong gidala sa booth sa maong beach park aron matabangan nga makit-an ang ginikanan. Bantayan yung mga bata nila, bantayan yung mga senior citizen kasi kung magpunta sila sa malalim sir, mga delikado. Samtang ang ubang taga General Santos City midiretso sab sa mga beach resort sa syudad alang sa matud pa part 2 sa selebrasyon sa New Year. Mabugnawan pa mong kan bagay dugay wa kaligo sa dagat taga tuig kay isa naman pod ugma balik pa trabaho. Banding-banding lang mi dre. Nang lingaw-lingaw para sa mga bata. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Midagsa na ang mga pasahero sa mga terminal sa barge ug bus sa Davao City una ang balik trabaho ugma. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Sayo pa lang sa buntag, apan ingon ani nakataas ang linya sa mga pasahero ug sakyanan dinhi sa wharf padulong sa Samal Island. Pipila sa mga pasahero manguli na sa Samal Island. Samtang ang uban, dinhi gipili nga i-spend ang long weekend aron mag-relax sama na lang ni Maria. Nindot manggod ang view dito. Matud sa tagdumala sa maong barge terminal, ginalaw man niya mas mudaghan pa ang help sa mga pasahero una ang balik trabaho adlaw Martes. Busa ilang gipaniguro nga anaa sa maayong kondisyon ang ilang mga barge aron malikayan ang aberya sa biyahe. Ginagmay na lang para di sila maglisod, ang ilang mga dadunon, ilang murag hand carry lang dayon nila para dili sa gabal sa ilang pagtabok. Samtang sa Davao City Overland Transport Terminal, gamay pa lang ang mga pasahero ang miabot buntag sa unang adlaw sa bagong tuig. Apan sama sa barge terminal, gipaabot ang pagdagsa sa mga pasahero karong hapon o gabi. Gipainumduman usab sa tagdumala sa mong terminal ang mga bus operators ug publiko nga ginadili gihapon ang pag-pick up og mga pasahero sa gawas sa maong terminal. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. 7 ka banay sa General Santos City ang nasubo. Hubad gilamoy sa kalayo ang ilang makabalayan sa Purok Crisostomo atol sa bispera sa bagong tuig. Lakip ang ilang handa sa pagsugat sa bagong tuig. Ano ang report? Sugas kalayo. Malipayon na unta nga nag-andam sa ilang handa alang sa pagsugat sa bagong tuig. Ang 7 ka magbanay sa Purok Crisostomo Zone 1 sa Barangay Kalumpang, General Santos City. Diyang kalit lang miulbo ang dakong sunog pasado alas 3 sa hapon atol sa bispera sa bagong tuig. Paspas matud pa ang pagkatay sa kalayo. Sanglit pipila sa 7 ka mga balay nga nasunog ang light materials. Gilayong miresponde ang kabumberuhan. Kapin oras sab ang operasyon sa kabumberuhan sa pagpakgang sa kalayo. Gani imitabang na sab ang Coast Guard sa pagpalong sa sunog. Alas 5:17 sa hapon, diyang nadeklarang fire out ang sunog. Pipila ka oras una ang bagong tuig. Ugdaw ang pipila ka makabalayan dinhi sa Purok Crisostomo Zone 1 Barangay Kalumpang sa General Santos City. Sumala sa mga apektadong pamilya, maskin usa ka gamit, wala sila'y nasalbar. Tanan apil, way min napunit maskin isa. Maskin isa ka bugas lagi tok na bitbit mga wala jud sir manok na mo dito nga iwawuno. Wala jud karne dagan ta mig mga lutuon unta sir ba. Sakit kayo. Marag doon ako'y gamay nga gibati nga kalipay na unta nga musugat ta sa atong New Year. Pero kasubo man hinoon. Sumala sa mga apektadong pamilya, doon ako nusulay na dungog nga piti-piti sa usa ka balay una miulbo ang sunog. Apan nagpasalamat gihapon sila nga walay nasamdan o namatay sa hitabo. Parayon pang ginaimbestigahan sa kabumberohan ang hinungdan sa maong sunog. Sa inisyal nga assessment sa BFP Jansan, may kabat sa kapin 200,000 pesos ang danyo sa sunog. Fire cost damages po na umabot po na estimated po na 250,000 po. And for now, no, we're still investigating the fire incident, no. But now, as of now, we have collected already kung saan po yung nag-originate yung sunog. Nanawagan karon og tabang ang mga apektadong pamilya kung asa ang uban, temporaryong nakipuyo sa ilang mga kabanay. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.
Gidagsa sa Kapuso fans ang GMA New Year Countdown. Sparkle Stars bihataw sa ilang nagkadiyang performance. Humanang tulo ka tuig, may balik na ang tinuig nga GMA New Year Countdown sa Mall of Asia. Tuod niini daghang mga kapuso ang misalmot sa maong aktibidad. Gani sayo pa lang, dunay fans nga milinya na aron makakuha og nindot nga pwesto. Una ang sugat sa bagong tuig, nag-perform ang pipila ka Sparkle artist sama nila Julian San Jose ug Raver Cruz, Miguel Tan Felix ug Isabel Ortega, Michelle Marquez D, Ken Chan ug uban pa. Samtang masaksihan na mga kapuso sa dugang sinihan sa Mindanao ang Metro Manila Film Festival 2023 Best Picture Firefly sa GMA Pictures ug GMA Public Affairs. Sa wala pa nakatanaw, ayaw kabala ka mga kapuso dahil ang inyong pamilya o higala sa mga sinihan nga naka-flash sa inyong TV screens. Mga kapuso, tuwing 2024 na, busa, Happy New Year mga kapuso! Mga kanto, mga ulihing balita sa Mindanao karong adlaw, mamahimo ninyo kinig makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao. Ganagalanto ka namo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.